Hi, this is Kirby and you are listening to Car Talks with Averick and... Genie Supergirl, hey! Ina, bakit Supergirl? Wala lang. Kasi inspired by Sasa Girl. Ako si Supergirl. Tangina. Charot. Or I like her nga, diba? Sabi ko sa'yo. Go Sasa girl. Yeah, so we're here again. It's another Sunday. Yeah, it's another... Ano ba? Mainit na Sunday. Medyo hot now. We can feel summer is Datang approaching. inang arte-arte mo, pretty girl. Medyo hot na. Medyo parang hot na. Bugbugin. Pero 30 degrees. Ang init kasi. Sorry baka may mga listeners tayong laking aircon. Wala kami, di kami centralized eh. Kaya electric pan lang ganon. Pero mainit nga. Hindi, mainit nga talaga. Kanina. Ako naiinitan ako eh. Oo. So, ayun nga. So, how's your week? Ako ba? Hindi ako. Busy. Bakit? Ang busy? Busy. Yeah, oo nga. Madaming sa work. Madaming PR sa work. Yeah, Tapos medyo busy ako kasi may kausap ako dito. Ang tangina mo. Oh my God. Inisplok mo. Pangalanan mo kaya? Hindi. Usap lang naman. Kung nakikinig ka man, alam mo na. Hi. Hi. No. Huwag ka mag-name down. Oo. Starts with the letter A. Char. Mali. Hindi talaga yun yung pangalan niya. Ay, letter N? Is it letter N? Charot. Leche ka. Ayan. So, yun. Ikaw, kamusta week mo? Okay lang. Ang init nga. Pinaproblema ko yung init. Nagpapawisan na ako. Ayun. So, anong topic natin today? Hindi ko alam. Kaya magbigay ng topic. Charot! Joke lang. Kasi may mga ganito lang. May gusto kami i-share ni Kirby. May mga nasagap lang kaming mga... Cheesemax na, parang magandang i-topic. Bilang kayo mga listeners namin, mahilig kayo sa mga juicy stuff. Juicy stuff, kasi nga, high rating, ano ba to? High rating yung mga, about relationships and sex. So yung dyan, pagbibigyan namin kayo, bilang 2022, simulan natin with a pasabog. Ew. That's, so much. Charot. Yan. So, ang topic natin today are, tuloy. Mali pang bobo. Gagal pa lang, bobo. Hindi kasi kasama sex. Oo nga pala. Topics sex and relationships. The topics for today is, secret relationships and sex. And sex. And how to manage it. How to manage it? Yan. Charot. So, hindi kasi, paano ba to? Paano ba natin umpisahan? Paano ba yung secret relationship? Siyempre, secret relationship, yung kayong dalawa lang yung nakakaalam ng relasyon nyo. Pero, it doesn't necessarily mean na illegal siya. I mean, na hindi siya tanggap. Depende sa situation. Sige, magbigay ka na ng sample. Yung, illegal, secret relationship. For example, pag hindi siya, pag illegal siya, or hindi siya tama, paano nga ba? Charot. Hindi illegal kasi pag sinabi mo illegal, against the law, di ba? I mean, hindi lang siya, parang taboo. Parang Hindi, siguro, isang sample niya ng hindi secret relationship is yung, syempre, yung infidelity. Diba, nakikipagrelasyon ka outside of your talagang relationship. Diba? Meron din namang isang relationship na tinatago because of circumstances. Like, for example, sa mga nanonood pala ng BL, kakatapos ng Bad Buddy series, ganun yun. Yung sila, kasi nga magkaaway yung family nila, pero they fell in love. So, ano yun? Ewan ko sa'yo. Dude, di akin yun. So, going back. Sorry. May static. So technical problem. May static na kasi ano ba yan? Medyo, wala na kaming budget pambili ng headset. Charot. Budget. Di, ayun nga, again, going back, yung because of circumstances, for example, yun nga, magkaaway yung pamilya nyo. Kunyari ako, may jowa ako, pero hindi okay yung pamilya namin. Pero, in love kami sa isa't isa. Tinatago namin yung relasyon namin. Yung secret relationship, para madaling maintindihan, Tagalogin natin, pagong relasyon. Pagong relasyon. Ganun lang yun. Pero kasi minsan, may mga tago talagang relasyon na kailangang itago. Hindi, katulad nga niyan, because of circumstances. Diba? Yung mga ganun. May, minsan naman, na parang nai-inlove tayo sa isang tao. For example, pinsan nung jowa. Ay, tangina. Di ba may mga ganon, di ba? Kasi pinsan ang jowa mo, tapos pinagnasaan mo. Yon, yung mga ganon, pinagnasaan mo for a time. Tapos medyo, alam mo yun, may ginawa ka sa katawan mo. Parang ang lakas yung mga napapanood ko sa Pornhub, yung mga
My uncle. My uncle, my cousin my visited step me. cousin, ganon, di ba? Yung mga, ano ba to? Parang di tama tong ginagawa na. Parang dapat secret podcast to. Parang tigil nga natin to, joke lang. Hindi, aminin na natin. Ganito na lang. Okay. Aminin na natin, may mga times na parang hindi natin mapigilan, pero may mga pagnanasa tayo na hindi maganda. Oo, totoo naman. Sige, ikaw, sample mo? Sample ko. Hindi sa akin, Ayaw aminin. Basta kakilala ko lang to. Sige, Kakilala ko lang to. Ayun, nagkaroon siya ng pagnanasa. Totoo, sa pinsan niya. Pinsan? Oo, pinsan. Pero second degree cousin, ano nangyari? What Wala triggered? What triggered? Pagnanasa, nagkaroon lang siya ng pagnanasa, nagkaroon siya ng hidden desire. So, every time na nakikita sila or every time na he thought, nagkakaroon siya basta pag naiisip niya, yun na lang, alam mo yun, iba yung gagawa niya sa katawan niya. Iba yung init na dala. Ganon. Kasi, ewan ko, bakit, mas lalo sa lalaki, alam mo, minsan hindi mapigilan Alam mo yun, meron talagang, pag inhit ng lalaki, inhit ang aso. Ano yung aso? Pusa? Bakit may gano'n naman talaga sa tao? Hindi. Diba? Yan yung tinatawag nila na human nature. Diba? Yun na nga, human nature. Kaya pero may mga lalaki na alam mo yun, parang visit yung ganong ang shit ng ganong reason na lalaki kasi kami. So yun ang human nature namin yun na tumingin sa iba, ganyan. I'm not sure pero 'di ba parang nung araw, mga panahon pa nila Jesus Christ. Parang Jesus Christ. No start ng start of civilization. Wala naman, hindi naman talaga kino-consider yung mga yung incest. Yung mga hindi naman talaga kino-consider yung family relations. Hindi siya deal breaker. Hindi siya big deal. Oo, tapos parang ini-encourage pa nga lalo na sa mga royalty. Parang mas gusto nila para yung bloodline nila. Oo, na secured lang. Alam mo, may naalala tuloy ako. Gusto ko i-share. May yaya kami dati nung bata kami. Ay? Juicy yan Juicy to. Ewan ko kung buhay pa siya sa Pangasinan. Pero feeling ko sa probinsya ganyan pa rin Mayroon pa rin ganyang situation. Yun nga, si ate, nakalimutan ko na yung name niya. Huwag ka na mag-name drop, ate ka rin. Basta nakalimutan ko na niya. Asawa niya yung tatay niya. Teka, what? Oo nga, seryoso. Sinabi niya sa inyo? Gulat sila mama. Kasi nga siya yung panganay na babae. So, maaga silang naulila ng mother nila. Tapos siya inasawa siya ng tatay niya. Oo, totoo. Yung mga ganyan. Hindi ba parang abuse? Hindi ko nga alam kung pwedeng tawagin na abuse. When it started? Hindi ko na maalala. Basta kasi baka mamaya, parang feeling ko, parang, na-abuse siya. Kasi kung it started, kung medyo bata-bata pa siya, abuse yun. Kasi, pwede na lang kung medyo matanda na siya, tapos, kasi parang may consent na nalagay na yun. Kasi, di ba, naiintindihan mo na yung nangyayari. Pero kung bata ka, tapos parang, inasawa na ng tatay mo, parang rape yun or something. Hindi ko alam. Pero, ayun, yun naalala ko, na-share ko lang. Pero kasi, alam ko sa province, kahit sa Pangasinan, medyo, hindi naman super talamak. May mga ganyang situation na inasawa yung pinsan, ganito, ganyan. Ay, actually, pero di ko alam kung pwede ko to i-share. Pero, share mo. Hindi ko, basta wag na lang. share mo. Hindi, meron kaming isang kamag-anak na yung lolo at lola daw nila is malayong magpinsan. Malayong magpinsan? Yeah. May isa kaming kamag-anak. Basta yun. Parang ganun. Ano ba yan? Meron static curving. I'm not sure if sa'yo. Hindi sa akin o yan. sa akin. Pasensya na guys, medyo. Hayaan nyo na yung static, part ng show namin. Pakisenda naman kami dito nung wala kami. Pakisendan kami ng maayos na na headset. Yung wala microphone na kasama para hindi kumukontra sa microphone namin. Kaya nga. Pero kasi yun nga, mabalik tayo dun sa topic. Kasi nga, yung yung issue kasi minsan is yung parang hindi, actually, gusto ko na nga pag-usapan yung masturbation part sige. Hindi, alam mo, may naalala akong sa GGV. Ang tanong ni Vice Ganda, ang guest is si Marco Gumabaw. Ay, hindi, Marco Gumabaw nga ba? Ay, hindi. Si Albi Casino, sino yung
basta tatlo silang guys. Basta si Albi Casino. Tapos ang tanong ni Vice is, pag nag-masturbate ka ba, tapos, pag you're in a relationship, tapos, nag-masturbate ka sa isang girl, cheating na ba yun? Ikaw? Hindi, pero ang sagot, wait lang si Albi Casino, hindi cheating yun for him. Kay, pangalan to, basta yung dalawang guy, cheating daw yun sa kanila. Ako take ko doon, hindi. Ako din hindi. Hindi, di ba? Hindi, nag-agree ako dun sa rason ni Albi Casino na wala ka namang ginawa eh. Oh, it's all in your head. Oo, ang ginalaw mo lang na katawan mo eh. Mm-mm. 'Di ba? Nag-masturbate ka lang naman, 'di ba? So, pero parang feeling ko, hindi ganito yan. Parang yan eh, parang 50-50 ako diyan. Bakit? 50-50. So, cheating yan pag nag-masturbate ka? Hindi, I mean, hindi kasi parang pag once kasi pinagnasaan mo na yung isang tao, may maalis na eh, may something na dun eh. So, tuwing makikita mo na yung tao na yon, parang may naiisip ka na dun sa tao na yon. Di naman. Gets mo? Oo, pero ginawan mo ba, ikaw ba mismo yung lumapit? Magiging mali lang siya pag may ginawa ka ng action. Like towards dun sa tao mismo. Oo, like, naggawa ka na ng move na parang papansin ka na, or ayun. kunyari, simpleng hawa ka na, yung mga ganon, may mga touch therapy ka na doon, di ba? Pero yung nag-masturbate ka lang, for example, pero kung nag-masturbate ka lang, tapos ginawa mo lang siya once, okay lang yun. Hindi naman, bakit? Grabe naman. Kung ako nga, Ikaw ba, may pinagnanasaan kang pinsan mo, o kaya mga mga kamag-anak, mga tito, mga ganon? Pinsan. Ay, sorry! Ay! Yung cellphone, kumawa sa akin mo pa yung fucking shit. Kasi sorry Sorry sa mga listeners. Tamo, sobrang excited niya dun sa topic. My God. Nang mawasak siya ng cellphone. Yung pinsan kong yun. Ano ba? Borta? Siyempre, lalaki. Pero ayoko ng pangalanan isang side. Parang nagpakita rin ng alam mo motibo. Parang nagpakita rin siya ng motibo. Nakwento ko na sa'yo dati. Pero kasi nung mga bata kami, pag umuwi kami ng probinsya, alam mo yung pag naghaharutan kami, basta ibang level. Yung parang may konting touch. The please. The please, may patungan, may ganung nangyayari. Ay, wrestling! May ganung rubbing eme. Tapos yung medyo tumanda-tanda na kami, feeling ko nga alam yun, contributor siya kung bakit, naging bading ka. Oo. Ang sarap kasi. Baka feeling ko yung pinsan parang meron na siyang experience. Noong mga time na yun. I think so. Tapos parang, gets mo na yun? Oo nga. Ilan taon kayo nung may mga touch therapy siguro na before, high school tayo, o before pa. Meron na nga. May idea na siya. Siguro parang nag-explore na rin si kuya. Ayun nga. Kaya nga. Ako wala akong masyadong ma-share. Pero kasi, minsan pag nag-chat siya sa akin, parang, it brings back memories. Na parang, Abet, naalala mo ba yung pagpatong ko sa'yo? Hindi naman. Masarap ba? Hindi naman ganon. Parang minsan, mag-chat, nangungumusta lang. Actually, minsan. Baka mamaya, ka lang? Nangungutang nga sa. Sabi, wala akong pera, ganyan. Tapos, basta, siguro mga 5 years ago, umuwi ako ng Pangasinan, nagkita kami doon. Pero hindi kami yung talaga nagkita, basta doon lang siya. Basta medyo may pagtatouch na namang nagana. Pero hindi ko na pinatulan. Paano touch? Kasi yung ref namin doon sa bahay, hindi siya ganun kalaki. Kalaki. So, medyo, pagkuha ng water, medyo magbe-bend ako. Medyo tutuwad ka? Medyo may pagtuwad. So, buti na lang wala doon yung mga elderly sa amin. Kami lang nandun sa loob. Medyo may bump ng bukol. So, may pag-untog? May pag-untog. Ako naman, medyo dinedma ko lang. Sabi ko, huwag ganyan. Huwag dito. Sabi ko. Ay, ginanon mo agad? Yes. Hindi mo lang sinabi, ay, natamaan ka pala. Huwag ganun kasi baka mahalata. So, ayun. Pero feeling mo kung ikaw, dinimonyo ka nun? Oo naman. Kung, ay, tangina mo ha, touch therapy ka sa akin, tapos chupa poops. Diba? Mga ganun. Ayun, minsan, may times na pinag-masturbatean ko rin siya. Ay, wow. Diba? Iba din. Mga ganun. Sa mga lalaki kasi, alam mo, parang nature na, well, bakla ako, pero, yung kung paano ko i-relieve ang sarili ko, i-release ang tension. Same lang with statement. Ganun lang din naman yun. Ako wala ka masyado ma-share.
Kasi wala ka namang yatang Oo. ganun. Hindi, pero ang ibig ko sabihin, ano ba yan? Nabubulol ako. Okay ka lang. Oo. Gusto mo tubig? Oh my God, hindi, okay lang ako. Charot. Pero yung mga pinagnasaan mo before, ikaw ba, may ginawa ka sa sarili mo? Wala. Sino ba pinagnasaan ko? Ano ba yan? Wala eh. Basta crush lang, gano'n. Crush lang, tapos hindi... Crush lang, parang kinikilig ko lang. Pero yung sexually aroused because of it, hindi. O ano lang ako, na-arouse ako sa partner ko. Pwede. Pero hindi ako na-arouse dun sa idea na tangina yung crush ko nandito, gusto ko mag-finger. Parang walang ganun. Hindi naman necessarily crush mo. For example, sino bang... O kaya nga nagagandahan ako. Ganyan. Wala. Di ba sa mga... Baka iba kasi talaga sa inyo. Feeling ko magkaiba talaga ng lalaki tsaka babae. Parang ganito lang di ba? Considered cheating na ba yung pag-like sa mga Instagram post? Parang ganun lang yan, di ba? Actually, Sa'yo? Ang mga ganun? Hindi. Unless may talagang nag-usap na kayo. Ayun. Yung nag-escalate na. Kasi di ba yung ibang babae, parang sobrang OA naman na parang, pag may jowa ka na, dapat di ka na nagla-like ng Instagram. O, hindi naman dapat ganun. Ay, Diba? girls, so kayong mga praning, no? Kung sino mang girls ang ganyan. Ako kasi parang, ako, personally, kahit may jowa na ako, mega pa rin ako, mega tingin pa rin ako. Kasi parang, wala, you're just admiring, di ba? Totoo naman. Tsaka, wala ka namang ginawa, nilike mo lang, Pag nilike ko, exactly. ano na mangyayari pag nilike ko? Oo, di ba? Diba? Ang praning yung babae kung sino. May mga ganun kasi Diba? babae, mga praning. Ewan ko ba Diba? sa inyo. Parang bigyan nyo naman ng konting freedom. Oo, di ba? To express. Oo, kasi diba, parang kasing tanga lang, di ba? Aminin na natin, pag nasa isang relasyon ka, syempre na-attract ka sa boyfriend or girlfriend mo. Pero hindi ibig sabihin na ikaw yung pinakamaganda para sa paningin niya. Totoo. Diba? Kasi may mga ganyan yung... May mga praning na babae, dapat ako lang maganda sa paningin mo. Parang, what? Hindi. Minsan pa, kunyari sa mall. Di ba sa mall? Bawal tumingin. Bawal tumingin. Kunyari, syempre, yung mga lalaki kasi visually... Na-arouse sila visually, di ba? Mga visual creatures. Oo. Makita lang silang babaeng pretty girl, kaya kayong dalawa sa mall. Tapos, lilingon lang na gano'n. Ay, ang ganda. Sa ate, Issue na. issue ka agad. Mag-aaway na. Pwede ba mag-admire lang? Di ba gano'n? May mga gano'n kasi. Ako nga, ako pa nagsasabi, uy, pogi. Di ba? Dapat may mga gano'n. Dapat mga, yung medyo nakaka-appreciate din sila. Di ba? Feeling ko rin naman ng mga lalaki, pag kunyari na ganyan ng mga girlets nila, mga girlfriend nila. Ako tingin ko hindi sila na-offend sa ganun. Tingin ko lang. Ako feeling ko yung mga taong na-offend or nagagalit, it's a sign of insecurity on their end. Actually, totoo. Kasi parang sinasabi mo sa sarili mo na parang, wala kang believe sa... aside from being insecure, wala ka ring trust. Isa pa yun. Na parang, shit, tumingin lang siya eh. Parang, yung pagtingin anong ba, ano na yun? Does it mean na gusto mo na siyang patulan or what? Oo, diba? Diba? Unless napakamanyakis. Diba? Unless napakamanyakis ng partner mo. Diba? Na parang tumingin lang siya, tinigasan na siya, diba? Parang gano'n, diba? Kaya tumingin lang, nabasa na. Doon ka magalit. Pero kung yung parang, normal naman kasi sa tao na nag-a-admire ka ng beautiful things True. Siyempre, diba? hindi naman laging pagdating sa relationship, hindi naman pwedeng kayo na lang lalawa lagi. Dito sa podcast namin, gusto namin ituro sa inyo yung pagiging normalan sa isang relasyon. Tama. Huwag yung mga baliw-baliw. Huwag masyadong insecure, huwag masyadong selosa. Ako personally, sa mga pinagdaanan kong relasyon, may mga moments talaga na nakakaselos. Pero for me, normal lang naman. Iniisip ko, sa mga pinagselosan ko, parang feeling ko tama naman ang pagselosan yun kasi parang, sige ikaw, yung jowa mo, papayag ka ba na maipag-inuman yan sa maraming lalaki? Di ba? Mali yun, di ba? Mali yun. Unless, kahit na nga sabihin mong kaibigan yun, pero yung thought na parang puro lalaki yun, tas lasing ka, ikaw lang babae dun, tama ba yun? Di ba mali yun? Depende nga sa depende sa situation siguro. Depende sa situation. Lalo na sa panahon ngayon, wala nang kaibigan pag yung lalaki lasing. Oh my God! Diba? Totoo yan. Diba? Walang kamag-anak, walang mga friend. Ulul, tigilan basta nyo. nagtikiman, okay na yan. Diba? Yun yung mga part na parang sabi ko, sige, feeling ko naman sa sarili ko, tama lang na nagselos ako. Pero, never talaga ako nagselos yung may nakita lang ako na nilike. Unless yung nilike ex niya.
Yun kaya nga sinasabi ko nga, depende sa situation. Diba? Yung pag-like ng ex, medyo off yun. Ayun, medyo off talaga yun. Diba, nalayo na tayo from masturbation, napuntang relasyon na naman. Sige, how often do you masturbate? Ako? In a week? In a day? In a day? In a week naman, hindi in a day. Siguro sa isang linggo, 5. 5 times, once a day. Siyempre, hindi naman dire-diretso, diba? Mga 4 to 5 times. Parang feeling ko, it's one topic na iniiwasan ng mga tao. Kasi parang yung mga tao, parang feeling nila, masturbation is bad and parang it's not normal. When in fact, it is it's normal. Natural lang. Lalo sa mga lalaki. Kahit naman sa girls. Diba? Oh, yeah. Girls. Diba? They do masturbate. May kilala pa nga ako may toys eh. Sino ba? Letter J. Gago ka. JP. Bestie. Oo, gago ka. Pinakita sa amin yung lipstick eh. Yung lipstick na nagbabalay. Doon lang nakakita ng babaeng proud ba na may lipstick siya sa Hindi, alam mo, feeling ko, ako naman, ang mga babaeng masturbate. Parang empowering 'yon. Yeah. Empowering siya kasi hindi kasi ang paniniwala natin lalo sa tradition ng Pilipino. For a woman to be sexually ma-achieve niya yung basta sexually aroused, gano'n na lang. Kailangan niya ng lalaki. Diba? Hindi, oh my God. Which is not true. Hindi not true. Diba? Kaya mong paligayahin ng sarili mo mag-isa. Hindi mo kailangan ng tite, pero I need tite. Charot! Ako naman ang ko dyan, ang masturbation for girls is, tama, empowering. Kasi, it's a way to know your body eh. Tama, totoo. Kasi, ang babae, hindi naman yan laruan na parang pare-parehas, na uniform. True. Ang babae, iba-ibang ways kung paano yan ma-arouse. Oo. So, ikaw bilang babae at katawan mo yan, parang responsibility mo sa sarili mo na alamin ano ba yung masarap. True. Kasi hindi mo pwedeng i-demand dun sa partner mo na, dapat alam mo na eh. No. You have to tell your partner kung saan yung masarap, kung saan mo gusto. Kasi di ba yung iba ayaw ng penetration. Yung iba ayaw na ikinakain sila. Yung iba ayaw fini-finger sila. Parang, di ba, dapat, kung nagma-masturbate ka, alam mo kung paano ka gagalaw. Alam mo kung paano, parang, ituturo mo, dyan, sige, ibayin mo pa. Parang, di ba, parang, correct. Hindi, tsaka minsan, di ba, ayan pa nga yung ayan pa yung meet siya ng problema sa relasyon eh. Nagkakaroon ng sexual incompatibility. Yan. Pag-usapan natin yan. Ay, gusto ko yan. Gusto ko yan. Ang couple ba, pag hindi masyadong nagsisex, especially for newly, parang new couples, tapos hindi sila masyadong nagsisex, do you think it's healthy? Sa akin, hindi. Parang hindi naman kailangan mag-sex kayo everyday. Pero parang, once in a while, often, mag-sex kayo para, di ba, it strengthens it. Oo. Alam mo, sabi nga ng nanay ko, pag ang babae, pinasukan na ng titi. Nagkakaroon, lalo ang girls, nagkakaroon ng parang bond. Yun yung minsan basis nila. Not all the time. Yun yung nagiging basis nila ng sa lalaki. Parang, mahal niya ako kasi nakapag-sex na ako. May ganong instance, pero hindi lagi ha. May ganong thinking yung babae. Na pag basta yun ang sabi ng nanay ko pag pinasukan na ang pepe ng tite. Parang ang babae nagkakaroon ng emotional attachment. In a way, oo. Feeling ko rin naman ng lalaki ganun eh. Pero kasi may mga lalaki talagang sex mania. So, yun talagang kung kani-kaninong pepe na lang pinapasok yung ethics nila. Ako naman yes and no. Bakit? Siguro, depende siguro. Pero sa akin parang dapat pag kunyari bago pa lang kayo, dapat medyo talagang steamy oo, pa. Medyo yung honeymoon stage talagang pag nakita mo tapos nagkalabitan kayo, parang shit. Ganun. Let's go find a room, parang di ba? Ganon, oo. Pero kasi yung iba, parang may naririnig, may nag-share lang sa akin. Sino na naman yan? May bubulong ko sa yung sino. Sige. Parang sabi niya, hindi, parang bago pa lang sila, pero hindi sila masyadong engage into sexual activities. Bakit? Ayun nga, sabi ko, bakit? Kasi ang reason niya sa akin, pagod. Parang ako ang thinking ko, sige, siguro parehas silang pagod, hindi nila priority. Pwede namang ganun. Pero sa akin kasi, parang, eventually, parang, o hindi kayo sexually, what do you call this? Jive? Ano ba? What's the right term? Hindi kayo sexually nagtatagpo.
Diba dapat parang may konting libog pa rin? Diba? At saka, kung sinasabi nilang pagod sila, siguro, sabihin na natin pagod from work. Tapos, pero bago pa lang sila eh. Kailangan meron kayong babe time. Oo, diba? yan. Importante siya eh. Importante siya. Kahit ano sabihin mo, ano siya eh, it's part of your relationship. Oo. Sex is part of the relationship. So, kailangan nyo naiintindihan ko yun na parang jive kayo, okay kayo, na nag-uusap kayo, parang meeting of the minds, parang ganun yung peg nyo. Pero hindi. Ay, naku. Parang sa akin, parang sino dapat man yan, dapat meron pa rin nun. Oo, kailangan pa rin. Kaya, tsaka nagtataka ako kasi bago pa lang sila, tapos hindi sila masyadong sexually active. Sabi, sino yan? Bulong mo na lang sa akin. Ilagay mo sa phone ko. Bulong kasi excited. Okay. Oo, sige, fine. Pero nagulat lang kasi ako, parang, ha? Ikaw, parang sa akin kasi ako personally, pag kunyari may bago akong jowa, syempre gusto ko lagi siya nga anuhin. Oo naman, syempre. Diba? Kahit di naman ako, diba? Kahit araw-araw kami mag-sex. Parang nagtataka lang ako na isang linggo ko yung nagsama sa isang lugar, tapos walang nangyari. Ano? Pwede. Ay, hindi. Alam mo, may naalala din ako. Kasi depende rin sa, baka kasi depende rin sa tao. Oo nga, depende sa tao. Pero parang feeling ko sa akin, parang, pag hindi kayo sexually compatible. Yun na nga. Eventually, parang magkakaroon kayo ng problema. Kasi paano pag may na-meet ka, na mag-open up ng sexual, sa bagay, diba? Nagkakaroon ng, alam mo yun, yung mga pagkukulang mo. Oo. Pagkukulang ng partner mo, makikita mo sa iba. Di wala na. Correct. Mas maganda kung meron kayong sexual, diba, compatibility. Kahit kahit mag-present pa na nakahubad na babae dyan. Hindi siya pupunta sa iba. Hindi siya pupunta sa iba. Kasi, ay nako, ewan ko ba. Pero, kailangan talaga siya sa isang relasyon. Sa lahat naman, yung sexual compatibility. Balik tayo sa masturbation. Bakit? Mas dumalas ba yung pag-masturbate mo during the pandemic? Parang same lang. Ako hindi. Ang corny mo naman. Parang nawala pa nga eh. Ay, ba yan? Ako alam mo kung bakit? Same lang. Alam mo kung bakit? Oh. Kasi syempre, di ba, nag-work ako. Tapos, pag matutulog na ako, antok na ako. Ako rin naman. Tapos, pag gising naman ako, it's either maglilinis ako ng bahay. Oo. Or manonood ako ng series. Parang, sobrang preoccupied ako with a lot of things na nakakalimutan ko na siya. May time kasi. Tapos, wala naman akong pinagnanasaan na partner. Kasi bilang single ako. Hindi naman kasi kailangan, di ba? Ako naman, mag-ibang style eh. Hindi, kasi mag-iba tayo. Pero ako, kaya ako babae ako eh. Sa morning ako, nagmamask. Kasi talagang dahil sa morning mood. Mas fresh, tsaka mas fresh, mas ganado. Mas ganado, ganyan. Gano'ng katagal bago ka labasan? Ako, medyo matagal. Hindi naman super tagal. Siguro mga 15 minutes. Lately, sinong pinagnanasaan mo? Lately? Si Joshua Garcia. Ay, hindi. Mahilig pa rin ako sa mga Pinoy. Mas pa rin ako. Mas nagiging sexually aroused ako sa mga Pinoy boys. Paano ka mag-masturbate? Nag-iisip ka lang ba o nanonood ka pa ng porn? Minsan nanonood ako, minsan iniisip ko lang. Though masama nga daw yung actually masama nga daw. Actually, masama daw yung porn. Porn, oo. Nakakawala daw siya lalo ng ng gana, libido. Pag yung talagang magkikipag-sex ka na sa tao. Kasi mas hahanapin mo na yung yung fantasy mo sa ulo mo. Oo. Kesa dun sa actual Pero sa akin feeling ko hindi yan wala kasi akong jowa ngayon. Pero pag meron akong casual sex, parang ganun pa rin. Parang hindi nabawasan yung yung libido ko pag nakipag-sex ako nakipag-casual sex ako comparing sa pag nagma-masturbate ako habang nanonood ng porn. Ayun, 'di ba? Pero parang yun nga, ako same lang. Sa akin na, pero yun nga, nabasa ko nga na hindi siya maganda. Pero sabi naman nila, parang hindi rin maganda na lagi ka nagma-masturbate. Bakit naman? Parang minsan, kailangan mo rin i-practice yung... ako, ang sabi kasi, parang kailangan mo din i-practice yung hindi ka magma-masturbate. Kasi, pag nag-masturbate ka na, naubusan ka daw ng energy. Yeah, oo. Tapos, iba daw yung wirings na... Yung wirings. I mean, iba na daw yung magiging takbo ng utak mo. Parang gano'n. Grabe. So, parang nga sa akin, parang sa akin, parang feeling ko, siguro gano'n yung nangyayari sa akin. Nawala na talaga akong activity kasi parang hindi ako interested. Ano ba yan? Try mo kasi. Charot. Pero crush ko si Joshua Garcia. Ay, yeah. Actually, naman, kasi napaka-adorable na Pero natatawa ako na marami nag-aaway kasi sinesexualize daw si Joshua Garcia.
ano naman ngayon? Nag-post siya ng ganun eh. Oo. Di ba? Tsaka napaka-attractive naman ng bata talaga. Oo, yung mga ibang babae parang, stop sexualizing Joshua Garcia. Ulul! Ba't ano ba akala nyo kay Joshua Garcia? Masyado kayong pa-virgin mga... Kaya nga, ano akala nyo kay Joshua Garcia, corned beef na nasa loob ng lata, hindi nyo kakainin. Ganun. Diba? Sa akin, okay lang. Ako Si Ivana nga ginaganon, tapos may nag-react ba? Di ba wala? Oo, totoo. No? Minsan Diba, talaga. yung parang, bakit pag lalaki, pag nanasaan, ganyan yung reaction. Pero pag babae na nakalaging, True. diba, lagi naka-bikini. Malamang sa malamang, di ba, pinagsanasaan yan? Kahit nga nakadamit niya, pinagnanasaan yan. Ginagawan pa nga ng poster eh. O, di ba? So, yun lang. Ewan ko, pero, ayun. Bila ako na blanco. Balik tayo sa secret relationship, sa mga tinatagong relasyon. Oh, go. Hanggang kailan mo dapat itago ang isang relasyon? Well, in the first place, dapat hindi naman talaga tinatago. Yan! Gusto ko yan! In the first place, hindi naman talaga tinatago. At walang ganon. Pero, if you're already in the situation, yung hanggat maaga, umalis ka na. Itigil mo na yung relasyon kasi, habang tumatagal, tawag to, lumalalim lang yung feelings mo, yung relasyon yung dalawa, unless talagang siya yung pinili mo. Tsaka ako kasi yung feeling ko hindi talaga siya mag-work, yung mga relasyong tinatago. Hindi. Sabihin na natin, sige, tinago, kunyari, may jowa ka, tapos tinago mo, pinili mo yung tinago mo. Hindi rin kayo magtatanggal. Di ba may mga, yung sabi nga nila, pag ang relasyon nag-start ng maaga, pag nag-start ng maaga, madali ring matapos. Tsaka ang relasyon pag nag-start na mali, never talaga siya magiging tama. Yes. Wala. Basta kung nasa ganun situation ka, hanggat maaga, alis ka na. Ang gusto ko lang sabihin, pag ikaw bilang isang partner, tapos tinatago ka, you better think twice. Pag tinatago ka. Pag tinatago ka. Kasi parang unfair yon. Don't be unfair sa sarili mo. Totoo. Na magsistick ka sa isang relasyon na hindi ka kayang panindigan. At hindi proud sa'yo. Oo. Hindi naman kailangan i-post ka or what. Yeah, pero yung fact na hindi kayo malaya, anong klaseng relasyon yun? Tinatago. Diba? Diba dapat pag nasa isang relasyon ka, dapat masaya, freeing. Walang iniisip na, yun, inhibitions, whatever. Oo. Diba? Pag tinatago kasi, mali naman talaga. Mali yun. Maling-mali. So, itigil nyo na yan. Anything else na gusto mo idagdag? Wala. Yun lang. Ano ba? Ang konti ng topic natin, ang corny. Ano ba yan? Hindi, pag-usapan natin, yun nangyaring, iba na to. interview. Iba na to. Ay, naku, hindi ko pinanood kagabi. Ako hindi ko rin pinanood. Biglang switch to, Pero kasi, di ba, parang sinasabi nila, di ba, parang, si BBM lang hindi Oo. Hindi, wait lang Kaya hindi ko pinanood. Baka sabihin ng iba nating listeners, BBM ako. Well, slight. Pero not because wala dun si BBM, kaya hindi ako nanood. May iba akong pinapanood, tsaka wala akong interest. Ako hindi talaga ako nanood. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi, binasa ko yung mga, mga comments. Parang, tama yung camp ni BBM na sinabi nila na medyo bias. Kasi yung tanong sa ibang candidates, malaman. Tas yung tanong kay Lenny, parang madali lang. Pero ako meron naman akong comment dyan. Di ba may reservations ako kay BBM? Not necessarily baboto ko siya. Pero ako, for me dapat umattend siya doon. Hindi naman dapat. Pero, hindi naman yung obligation na sumipot doon. Pero kahit papaano, at least, maipakita niya sa mga tao kung ano ba talaga siya, mali. Erase. Para mapakita niya sa mga tao kung ano ba talaga yung gusto niyang mangyari sa Pilipinas as president. Yung sinasabing nung camp niya na bias reporter si Jessica Soho, I think that it's very subjective. Akin lang subjective siya. Nag-agree nga ako sa sinabi ni Lacson na it's her job na magtanong ng hard questions. So bakit niya iiwasan? Ba't niya idadodge? Well, meron naman na siya. Ang ano lang na side is, nagpa-interview na ng ilang beses yan si Bongbong .
So, kung ano yung gusto nyong marinig siguro sa interview na yan ni Jessica Soho, baka narinig na rin ng mga tao sa interview niya kay Tony Gonzaga. Diba? Ang ano rin, ang hirap din kasi napakaano ng mga tao. Sa akin okay lang na hindi siya nagpa-interview. Bakit? Kasi siya yung leading eh. Sa bagay. Siya yung leading. Okay. I mean, yung mga nagpa-interview, they are trying to win number or the second place. Naglalabanan lang sila sa second place. Si Bongbong Marcos kasi is way up per there. survey, malayo. Oo. Parang sa akin, parang strategically, tama lang yung ginawa niya na parang, ako yung number 1 eh. So, bakit? Hindi ko naman Actually, I don't need that. Ito pa, parang, to think na siya yung leading, pero underdog pa rin siya. Alam mo kung bakit? Parang dapat nga matuwa yung mga mga presidentiables na iba na candidate for president. Kasi hindi siya umattend. Kasi pag nandun siya, baka sopla silang lahat. Mapafocus sa kanila. Yeah, pero bakit kayo umattend, pero mas nakafocus kayo kay BBM? So, that speaks volumes of how this election is going, di ba? Na parang, ba't kinakifocus kay BBM? Siya nga, hindi nga siya attend. Di ba dapat mag-focus kayo sa mga sarili nyo? Oo. Parang, na rin, parang, ang media rin kasi, masyadong sinensationalize na hindi pumasok. Tapos ito pa yung nakakatawa dyan. Parang, big deal. Parang, pag hindi ba siya umattend dyan, di na siya mananalo. Hindi. Diba? Ang medyo pangit lang din kasi. Yun nga, media, masyadong nagkocontrol ng media. Diba? Pag hindi, nagpapa-interview naman siya sa ibang station. Exactly. Tsaka hindi. Kung si ngayon, ginagawa nilang, sensationalize nila nga na hindi umattend si Bongbong dyan sa GMA News interview na yan. Ganyan nakatindi. What if si Manny Pacquiao hindi umattend doon? Ganyan din ba ang tira malamang, di ba? Hindi. Kasi nga siya ngayon number 1. Pero kasi itong dyan, hindi siya pumayag kay Jessica Soho, pero pumayag siya kay Boy Abunda. So, makikita mo yung niya na parang, mas confident ako magpa-interview kay Jessica Soho eh. Dapat naman talaga na ganun ka bilang isang magiging presidente. Dapat firm ka sa decision mo na parang, okay, ito yung gusto ko eh. Diba? True. At least honest siya na Siguro, ang maganda lang din na sinabi nung camp niya na Jessica Soho is biased. Siguro, yun ang tingin nila eh. Yun ang tingin nila. Na si Jessica Soho, ganun biased interviewer siya. Yun yung mali eh. Doon ako nainis na parang pinapalabas niyo na masama siyang tao or loser na siya kasi hindi siya nagpa-interview sa inyo. Oo, yun nga. Diba? Ganun yung, actually, parang medyo... Doon ako nainis in a way, kung sino man ang nag-isip nagsabi na hindi na makakasama si Bongbong doon, yung GMA, kung sino man sa GMA, medyo nagwagi sila ng slide kasi medyo nagkaroon ng damage. Siguro konti lang si Bongbong. Hindi, sa tingin ko hindi. Ako tingin ko konti lang. Kumbaga sa kotse nagasgasan lang siya. Oo, meron. pero lang. Hindi siya hindi big malaki, damage. Hindi malaki para mabawasan pa rin yung lamang niya. Yeah, oo. Diba? I agree. Sa tingin ko, parang feeling ko, ang galing nagagalingan lang ako doon sa campaign manager ni BBM. Kasi parang iniisip niya, parang we are on the parang nasa amin yung upper hand. Bakit pa ako bababa dyan? Correct. Pag nagpa-interview ako dyan, malamang uungkatin pa yung mga nakaw-nakaw. Hindi nga yun yung point Hindi naman yun yung point diba? No? Ayun ang nakakainis sa mga ibang nag-i-interview. Parang, mas gusto ko talaga yung interview ni Tony Gonzaga. Kasi hindi siya nag-focus dun sa mga ganung issue. Nag-focus siya dun kay Bongbong. Diba? Oo. At saka ito again, yung issue na sinasabi nilang the ill-gotten wealth of the Marcoses. Sige, sabihin na natin mayroon talaga. May na-prove ba? Yun nga eh. Wala namang na-prove. Na ilang presidente may umupo na yellow, na under their wala namang na-prove. Side. Another thing is yung tawag to, nakalimutan ko sasabihin ko. De, basta yun, wala naman silang na-prove at all yung yaman, tagong yaman nga daw ng mga Marcos. Sabihin na nga nating meron. Yun pala, yung martial law, yung mga martial law victims. Hanggang ngayon lagi nilang sinasabi na lahat ng kagagawa ng tatay niya is kasalanan din niya.
Di ba? Parang Mali tanga yun. lang. Napakamali nun. Sinasabi nila na yung yaman nila is nakalimutan ko talaga yung sasabihin ko. Nakalimutan ko sasabihin ko. Basta, wag yung isisi kay Marcos ang kasalanan ng tatay niya. Ang sa akin naman, ang take ko dyan, nung panahon nung Marcos era na yan, sa akin naman, feeling ko, both sides are right. Alam mo kung bakit? Kasi pareha silang maniniwala na tama yung ano nila, yung paninindigan yung nila. ideology Kasi nila. ganito lang yan eh. Bakit ba nag-martial law? Ito hindi alam to ng karamihan. Bakit ba nag-start yung martial law? Hindi naman bigla yan nag-desisyon na magkaroon ng martial law eh. Kasi may economic effects yun eh. Bilang presidente, ayaw mo mangyari yun. Pero kaya nagkaroon ng martial law kasi sobrang dami ng NPA. Diba? Nung time ni Marcos, kaya nag-declare siya ng martial law kasi nga ang daming NPA para makontrol eh. Yun lang naman, yun naman talagang main reason. Ang sinasabi ng iba dyan is, yung mga nasaktan nung panahon ng Marcos, yung may mga ginagawang masama. Trot. Kasi kung wala ka namang gagawing masama, hindi ka naman gagalawin eh. Totoo yan. Diba? Sabihin na natin may mga instances na may mga nadamay talaga na inosente. Pero ilan lang yun versus dun sa talagang issue na inaddress nung martial law. Diba? Totoo yan. Ako hindi ko alam lahat, pero pinapakinggan ko both sides. Ang tingin ko talaga is parehas lang talaga sila na parehas silang iniisip na tama yung side namin eh. O sige, tama na. Tapos yung mga NPA, tama din naman kayo. Pero, alin ba yung mas magbe-benefit ang bansa? Diba? Wala. Imagine niyo ha, kung hindi nagkaroon ng martial law, ano magiging itsura natin para tayong what? Cambodia. Wala. Ma-under tayo ng communism. Alam nyo ba yung mangyayari pag naging komunista ang isang bansa? North Korea. Diba? North Korea. Imagine mo kung ano nangyari. Maraming mamamatay na mga mga matatalinong tao kasi tatanggalin nila lahat yan. Diba? Kasi nga gusto nga daw nila ng freedom. Yan. Kaya dapat naiintindihan natin. Alam mo, ito yung nakakainis pa sa Pilipinas eh. Yung history natin was written by the people in power. Sino bang in power ng mga panahon na yun? Mga yellows. Basta mga side ng Aquino. Imagine mo ha, kung ikaw, na ilang taon ka nang nakaupo dyan, tapos mga Aquino pa yung umupo bilang presidente, dalawang Aquino pa. Si Noynoy. Tsaka si Cory. Ay, Noynoy. Si Noynoy, tsaka si Cory. Pero, hindi nila nalaman sino pumatay sa tatay nila. Diba? May mali. Diba? Yun na nga lang eh. Ang pangit ng naging image ng Marcoses kasi sinasabi nila ang pumatay kay Noy is si Marcos. Ang nagpapatang pero walang proof. What's your proof? Hanggang ngayon walang proof. Until now. Diba? Until now. So ang pangit lang na sinasabi ng mga tao na si Marcos ang nagpapatay kay Ninoy. Ako growing up, grabe talaga yung propaganda ng Yellow. Kasi diba dati tuwing mag-aano ng anniversary ng martial law, may mga documentaries. Tapos, syempre nanonood ako bilang bata, sabi ko, wow, superhero pala talaga si Noynoy. Ayun nga, alam mo ako din. Guilty ako dyan na parang, shit, ang galing talaga ng Aquino family. Parang so pure. Ninoy saved our democracy. Parang, Ninoy is our savior, we all, our freedom to him. Parang, shit, nung tumanda na ako, tapos marami na ako nabasa, marami na ako narinig, na parang shit, hindi pala yung truth na alam natin, ng mga bata very tayo. Very fabricated. It's because of the propaganda of the Yellows, of the people in power, na gustong ipakita na parang, the Marcoses are bad, evil, they are the ones who are keme-keme. Well, parang, ako naman, ang ang pinaniniwalaan ko na lang na story sa lola ko. Yan. Maniwala ka doon sa mga taong nabuhay ng panahon na yun. Law. Noong time na yun. Lagi sinasabi ni nanay na lola ko, mas maganda pa talaga yung naging buhay nung time ng martial law. Kaya lang naman nagkakaroon nga, totoo naman na may patayang nagaganap. Pero kasi yung mga taong pinapatay, ay yung mga against sa government. May mga talaga matitigas ang ulo. Pag talagang may mga gagawing masama against sa government, talagang peggy bells ka. Pero kung alam mo yun, kung normal na tao ka lang naman, everyday, maayos kang tao, maayos kang citizen,
na wala ka namang binabalak na kahit ano, wala kang ma-experience sa kahit ano from the Marcos government nung time na yon nung time na yon. 'Di ba? So, alam mo yung mga nagpo-protesta lang naman against sa Marcoses, yun yung mga tawag to, mga directly affected ng martial law. For example na lang, yung ninang ni Aubrey, galit na galit siya galit na galit siya kay Duterte kasi nga sinusuportahan niya ang Marcoses. Kasi directly, nung time ng martial law, yung father ni Tita, ni Tita, inabduct ng inabduct ng mga pulisyata, military ng martial law. So, kaya ako naman naiintindihan ko yung hinagpis niya as a daughter. Na kasi wala rin naman siguro siyang kasi yun yung truth niya. Yun yung truth niya. Tsaka wala rin siyang ma-pinpoint na tao kung sinong pwede niyang sisihin. Bakit gano'n na nangyari sa father niya noong time ng martial law. So, naiintindihan ko yun. Pero kasi, siguro nga, tinatanong ko nga si mama, ano bang ginawa nung tatay ni Tita, Eme? Kasama nga daw siya sa mga nag-a-class. Yes. So, that's the answer. Di ba? Kaya minsan kasi parang mahirap din para sa ibang tao na aminin. Sila. Oo, di ba? Feeling ko nga yung mga katarantaduhan nila ng martial law, ginamit lang nilang scapegoat si Marcos. Para may masisi lang. Para may masisi lang. Pero Pero imagine mo, sobrang gulo talaga ng time na yun. Parang yung mga military, pag nag-aano sa bundok, pinapatay, pinupugutan. Diba? Sobrang parang, ang tawag doon? Unrest? Ano ba yan? Civil unrest? Parang gano'n. Basta gano'n. Basta ako, anyways, kung ano lang sinasabi ng lolo't lola ko, yun na lang. Kahit si mama tanong mo si mama. Nung time, syempre, mga teenagers sila nung time ng martial law. Dahil dyan, ipapasok ko naman to. Ano yan? Yung kay Sara Duterte na sinasabi niya na mandatory. I agree ako dyan. Ako din. Ikaw, bakit ka agree? Ba't ako agree? For discipline. Ng mga, at the same, discipline ng mga mapapasama dyan, mga bagets, mga teenagers. At the same time, matuturuan sila kung paano, alam mo yun, kung paano tumulong sa military. For example, nagkaroon ng war. Mga ganon. Yun. Sa akin kasi, pansin ko, nagbabasa kasi ako ng mga comments, tas sobrang hati talaga. Hati talaga yung Pilipinas. Pero naiinis ako dun sa nagsasabi na, South Korea? Hindi naman yun ang rason Hindi yun yung point. Hindi yun yung point. Well, aantayin pa ba natin ang Pilipinas sa magkaroon ng kaaway? Sila kasi may kaaway. They're preparing themselves. May kaaway talaga North Korea. Tayo wala. So, meron tayong time para i-prepare ang mga sarili natin if a war breaks out. Diba? Ako kasi parang ang tingin ko dyan, hindi naman talaga actually we are preparing for war. Oo, diba? Parang kasama na yan, yes. It's included in the objective of, mandatory kineme. Ang akin parang ang tingin ko kasi parang we need that. Alam mo kung bakit? Kasi ang dami nating na-experience na disaster. Mga sunog, baha. Yun nga, yung parang sinasabi mo, preparedness. Typhoon, disaster preparedness kasi talaga yung intention, yung gustong i-address. Kasi yung iba kasi hindi talaga pinakinggan yung sinabi ni Sara. Nag-react agad eh. Parang kasi tayo, bilang tao, bilang citizen, kailangan nating tingnan natin bakit? Ano ba? Hindi yung dahil anak lang siya ni Duterte, dahil Duterte siya, against ka na agad. Diba? Ang iniisip kasi nila, purkit nga, dahil nga it came from Sara Duterte, just like father na parang war, patayan. Hindi nga eh. Tayo kasing Pilipino, nakakalungkot. Alam mo kung bakit? Kasi hindi talaga tayo prepared for anything. Hindi naman talaga. Wala talaga. Diba? Nakakalungkot kasi parang, tas kanya-kanya pa tayo. Tulad niyan, yung mga reaction na parang, bakit? Busy na nga kami sa mga modules namin. What? Diba? Yung mga kabataan natin, to tell you honestly, wala na talaga sa kanila yung pagiging makabayan. Yeah. Kasi 'di ba, ang mga bata ngayon pag tinanong mo, what do you want to be when you grow up? I want to be a doctor or kaya I want to be a nurse so I can go abroad in eme. 'Di ba? Asan doon yung magstay ka sa Pilipinas para mag-serve ka sa country mo? Hindi ako magiging plastica kasi hindi naman ako nagse-serve sa country ko. I mean, wala naman akong plans. Oo. Pero kasi nung kabataan ko, very active ako sa YFC eh. Parang sa akin feeling ko, thank you na lang talaga sa kay La Mama na
pinush ako na sumali doon. Kasi parang, in a way, yun na yung ano mo eh, parang contribution mo sa, ano eh, sa, tawag dito, sa country natin. Sa country mo, sa paligid mo, na, nagsaserve ako sa mga kabataan nun, na may nagagawa ko para matulungan sila. Ako naman, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, yung discipline. Parang feeling ko kasi wala nang ganun yung mga sunod generation sa atin. Oo. Feeling entitled na talaga sila. Exactly. Kasi, alam mo, medyo kasalanan din ng social media yan eh. Yung konting kibot, konting nakakaranas lang sila ng difficulty, pupost agad nila sa social media. I'm tired, let's normalize ganyan-ganyan. Fuck you, wala kami ganyan na panahon namin. Ito pa yung issue ko dyan, parang sinasabi nila, wala ba tayong freedom to choose? Ganyan. Freedom to choose? Parang sa akin, hindi ka naman, wala namang gagawing masama sa iyo eh. Oo, diba? Diba? Ay nako, it's just an added part of your education to teach you, to mold you into nakikita yung benefit. A person that will help the country eventually if, a disaster happens. Hindi nga nila nakikita yung benefits. Diba? Ang nakakatuwa, yung mga reaction ng iba, lalo yung mga Becky na, mga, mga bakla. Katulad ni Sasa Girl, nag-post siya, while on training daw. pag nag-undergo ng military training, mga bakla. Pero sa akin talaga, feeling ko kailangan talaga natin yan. Lalo na ng mga bata ngayon. Kasi parang, kanya-kanya na tayo eh. Wala na tayong sense of parang, ano ba yung magagawa? Yung mga nagko-comment kasi na parang, hindi naman natin kailangan yan eh. Wala naman tayong kaaway. Parang, ha? Kailangan pa ba magkaroon ng kaaway for that? Kailangan pa ba na, tulad niya, yung sa Siargao, di ba? Oh, ikaw, anong nagawa mo for Siargao? Oy, grabe. Honestly. May donation drive kami sa office. Diba? Bigay lang ako ng 200. Oh, di ba? Hanggang ngayon ba, ganun lang yung kaya nating itulong? Diba? Hindi ba tayo pwedeng, wala ba tayo ibang pwedeng gawin? Diba? Ayun. Lalo na yung mga kabataan ngayon, yung mga mas younger generation sa atin. Sila yung mas capable of doing it. Nakakalungkot nga yung mga kabataan, hindi naiisip yun eh. So, sobrang selfish nila. Wala silang pakialam na, kasi yung ibang nagre-react, mga taga dito, taga Manila. Diba? Ano bang focus ng ROTC, diba? Wala na kasi silang ganun ngayon. Wala na sila. Tayo kasi kahit pa paano naabutan natin yung mga... Diba, pwede ka na mamili eh. It's either maglinis ka. Diba? Maglinis ka o mag-serve ka sa barangay or somewhere. Oo, mga ganun lang. Or magte-training ka as Hindi naman for war reasons kaya may gano'n. Kaya gustong i-implement ni Sara Duterte yun. Not necessarily na para... For nation building kasi siya eh. Nation building. For discipline, to help others. Di ba katulad na lang yan, pag merong mga sakuna, may mga bagyo. Sino yung unang pumupunta dun on the scene? Mga military. To help out, di ba? Yun, di ba? Di naman everyday may gera eh, di ba? Pero di ba mas maganda kung sana nagkaroon ng disaster. Yung mga kabataan, alam nila kung paano gagalaw. Diba? Wala. Hindi nila alam kasi nga, mag-selfie muna sila, mag-tiktok. Diba? Diba mas maganda yun kung nagkaroon ng something, tayong mga kabataan. Kasi, alangan naman iasa mo yung sa mga matatanda. Wala nga, kasi nga, ang mga kabataan ngayon, mga feeling entitled. Yun ang mga nakakainis, ewan ko. Bakit ganun sila, mga kabataan ngayon? Well, anyway. Puro kasi TikTok. Nainis talaga ako, may gusto kong patulan sa TikTok eh. Sino? Ay! Sorry, ang lakas. May gusto kong patulan sa TikTok, parang sabi, dami-dami na nga naming module eh. Ha? Tayo na. Module lang yan. Kami nga, dati, magko-commute pa papunta sa school. Di ba? Oo, dati nagko-commute lang kami, no? Hello. Tapos magre-research ka. Hindi naman lahat nakukuha sa Google dati eh. Hindi, yun na nga eh. Alam mo, tawag to. Magbabasa ka pa ng libro. I remember, just to, no? Di ba? Hindi, kasi may mga nababasa nga ako dati na mga bagets na, alam mo yun, napapagod na daw sila mag-aral. Sabi ko, ba't kayo mapapagod mag-aral? Napakadaling na lang mag-aral ngayon, Diyos ko. Diba? Unlike tayo noon, though nung time natin, high school, college time, medyo may technology na eh. Pa-start na ng technology. Pero, ang the way natin, kunyari, gagawa tayo ng thesis or research, library tayo, library, books, yun ang makaharap natin. Eh sila ngayon, Google na lang. Anong mahirap? Di ba? Copy-paste, gano'n na lang eh. Ano pang hirap doon? Tsaka sabi ko nga doon sa bagets na yun, sa batang yun, nahihirapan ka mag-aral. Just, pag nagtrabaho ka, gugustuhin mo na lang mag-aral ulit. Oo.
Diba? Hindi nila kasi alam ang... Ako nga parang thankful ako na naabutan natin yung medyo mahirap. Yung ganong era, yung ganong kasi alam mo kung bakit? It prepared you for real life eh. Sa totoo lang kasi pag nag-aral ka, yung inaral mo, hindi mo talaga magagamit eh. True. In a way, yung mga ideas. Pero yung ang mas makakatulong sa'yo is yung paano ka nag-survive, pumasok araw-araw sa school, paano ka nakipagkaibigan sa ibang tao, paano ka makihalubilo, kasi eventually, pag nag-work ka, yun ang importante. Paano ka makisama, paano ka dumiskarte, diba? Ayun nga, diba? Yung mga bata yung tinig ko yun yung kulang eh. Kulang yung pagiging street smart. Kasi nga. Kulang yung diskarte na parang, okay, pag nawala yung gadget mo, wala ka ng utak. Mamatay ka na, diba? Diba? Mawalan ka ng cellphone, gusto mo na magpakamatay dyan, diba? Hindi ko naman ginajudge lahat, hindi ko ginajudge lahat ng kabataan, pero let's be honest here, na parang ganun talaga yung nakikita ko eh. Diba? Pag nawala na yung cellphone, diba? Ang mga bata ngayon, pag nawala yung internet, kala mo, matay. Magwawala na. Diba? Payo nga, walang internet. Wala kaming internet! Wala na, hindi na makagalaw. Wala na, hindi na ako magagawa ng assignment. Imaginein mo na lang, mga early 2000s, wala tayong internet. Wala. Though may dial-up, may computer, pero yung computer pang na yan. Kasi pang print na yan eh. Pang print, pang typing, pang gawa ng PowerPoint. Yun lang ang purpose, pero walang internet talaga back in the day. Ang mga cellphone natin noong 3210, walang data yan. Naalala ko pa, pupunta pa kami sa National Library. Sorry. Diba? Totoo. Yeah. Nasa Saints ko na ako niyan, pero nagre-research ako sa library namin. Ako rin Tapos titingin ka pa doon sa mga lumang books. Di ba pag, may online na yan sa Saints ko, alam ko. Parang nagtatayin ka na lang ng topic, tapos lalabas na doon lahat ng books na related. Pero magbabasa ka pa rin. Hanapin mo yung libro. Kami rin. May parang intranet yung mga pieces sa library. Diba? Tapos, type mo yung yung topic. Topic na kailangan mo, then lalabas kung anong book at saan mo hahanapin. Pupunta ka doon sa book, ang tawag doon? Sa ILM, punta ka doon sa ganito tapos section. ipapaprint mo yan, ipapaserox mo. Tapos pag ipapa-report mo, ire-report mo, ipapa-acetate mo, diba? Kita mo yung hirap natin before. Unlike ngayon, kaya nga ako hindi ko naiintindihan bakit yung mga Gen Z, hirap na hirap yung mag-oral. Bakit kayo? Parang nasa harap mo na lahat ng information. Diba? Nasa sayo na kung anong gagawin mo doon sa information. Mo na lang kung paano mo i-dispose. Pero at the end of the day, kulang yun. Kasi talaga ang magsasalba sa'yo in real life sa trabaho, yung pagiging street smart. Yung mga natutunan mo along the way na parang shit, pag wala kang baon, ganito makaka-survive, di ba? Tapos parang, paano ka magso-survive sa isang SEM? Di ba? Kunyari, bobo ka. Let's be honest, yung mga bobo, nakaka-survive yan. Kasi, marunong yan makipagkaibigan sa matalino. Yung ganun, kasi yun yung mga life skills na kailangan ng mga bagets. Wala, inasa lahat nila sa internet yung smartphone. Ayan. So, may 3 minutes pa tayo. Ang dami na naman natin dinaldan. Anything else you want to add? Wala naman. Lagi na lang tayong ganito. Minsan sa isang podcast, parang, sa isang episode, parang mga 5 topic. Wala bang yung parang makaka-extend up to 2 hours? Charot, 2 hours. Hindi kasi parang itong tool na ginagamit ko isang oras lang eh. Well, anyway, ayun nga. We'll make a way. Yeah. We'll make a way. Shout out nga pala sa mga nakikinig sa amin. Kamusta kayo dyan? Kain kayo sa Hungry Shrimp. Oo nga. Uy, kain kayo guys sa Hungry Shrimp. Bukas kami from 11:30 hanggang 8:30 ng gabi. Yeah. Yan. So, pag pumunta kayo doon, feeling safe naman kayo kasi open area siya. Tapos nasa rooftop pa. Yeah, hindi siya kulog. Kung gusto niyo na wala kayo masyadong kasabay, punta kayo doon ng lunchtime. Bakit lunchtime? Ano pa ang lunchtime? Wala masyadong tao. Nagsa-start yung maraming tao pag medyo pagabi na. Tapos, kung gusto niya magpa-deliver, message lang kayo sa FB page namin. Talaga? Tapos, yun, mag-arrange na lang kayo ng Lalamove. Okay. Okay. Ayun, so thank you guys for listening sa episode ngayon. See you next week. Bye!